kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kaniyang amay, nagbabayad na sa kaniyang kasalanan, at ang nagpaparangal sa kaniyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kaniyang amay, paliligayahin naman ng kaniyang mga anak, at ang panalangin niya'y agad tiringgi ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kaniyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kaniyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kaniyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kaniyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayon, nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Yan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lumang tipan ay paghahanda sa bagong tipan. Kaya ang mga kautusan at paghahandog sa lumang tipan ay mga anino lang ng tunay na batas ng Diyos at tunay na pag-aalay ni Jesus. Alam naman ng mga Hudyo na ang mga pag-aalay ng dugo ng mga hayop ay hindi makatatanggal ng kasalanan. Ang paghahandog nila taon-taon ay palaging paalaala sa kanila ng kanilang mga kasalanan. Kaya nung si Jesus ay naging tao, in-apply sa kanya ang kasulatang ito na matatagpuan sa Psalm 40:7-9. Ang hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalulugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tukdin ang kalooban mo. Ang mas mahalaga sa Diyos ay hindi ang dugo ng mga hayop, kundi kahit na gaano pa karami ang mga hayop. Ang gusto ng Diyos ay isang pusong masunurin. Sa pagiging tao ng anak ng Diyos, siya ay naging masunurin sa Ama. At sa buong buhay ni Jesus, siya ang masunurin sa kalooban ng Diyos. Masunurin hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. Dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis niya tayo sa mga kasalanan sa pamagitan ng minsang paghandog ng kanyang sarili. At ito'y sapat na. Totoong sinasabi natin na tayo'y naligtas ng dugo ni Jesus. Pero hindi ang dugo ang nagligtas sa atin. Ang dugo ni Jesus ay ang panlabas na tanda ng kanyang pagiging masunurin. Nabuhos ang kanyang dugo kasi lubos na sumunod siya sa kalooban ng Ama. Sumunod si Jesus kasi mahal niya ang Ama hanggang kamatayan sa krus.
Kaya sa totoo lang, tayo ay niligtas ng pagmamahal ni Jesus. Pagmamahal sa Kanya na ipinakita niya sa pag-aaray lang sarili. Pagmamahal sa Diyos Ama at pagmamahal sa atin. Ito ay ipinapakita ng debosyon at larawan ng Sacred Heart. Pinapakita ng isang kamay ni Jesus ang kanyang sugatang puso na hawak-hawak naman ng kabilang kamay. Pinipresenta sa atin ang kanyang pagmamahal. Ang puso niya ay patuloy na umaalab kahit na ito'y nasugatan. Ganyan siya magmahal sa atin. Panginoong Hesus, tulungan mo po akong magmahal dahil ako ay minahal mo. Mula sa apoy ng iyong puso, pag-alabin mo rin sa akin ang pag-ibig. Hindi po sana manghina ang aking pag-ibig kapag may problema o kahirapan na dumadating. Patuloy itong umiibig at nagtitiwala sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.